Breaking news po, dating Pangulong Duterte dadalhin na po sa Japan. At ngayon, hindi na Pilipino ang sumisigaw kung hindi isang Japanese representative mismo ng International Career Support Association sa harap mismo ng UN, United Nations Human Rights Council na nawagan ng humanitarian intervention at interim release para kay Pangulong Duterte. Tanong, kung walang mali sa ginawa ng ICC, bakit umaangal na sa international stage ang ilang foreign representative? At mas matindi, hindi ito galing sa DDS, hindi galing sa vloggers, kung hindi galing sa foreigner. Ibig sabihin po, hindi lang ito local na issue. Umaabot na sa mundo, sa buong mundo ho. Pero habang may nananawagan ng hustisya sa labas, dito sa Pilipinas, ano ang meron yun? Ayuda na palpak. Gobernong parang mas busy sa PR at impeachment Gago! kesa sa tunay na serbisyo. Nako, kayo mga grabe ang inaano sa inyo nitong gobyerno to, para kayong ginagawang mga tanga lang At eto pa, ang pag-uusapan natin, nakakatawa. Si Palsis, ang ingay sa social media. Pero nung humarap sa totoong abogado, biglang tahimik. Parang wifi na nawala ng signal. Kaya tanong ko sa iyo, kung ang ibang bansa nakakakita ng may mali, bakit dito sa atin pinipilit na tama ang lahat? Kung gusto mo ng usapang walang bias, walang paikot-ikot, at walang takot, manood ka hanggang dulo dahil meron tayong sorpresa. Dito sa Banat Bay, sasabihin natin yan At meron akong kwento. Meron akong kwento na mismo nang galing sa source. Hindi kami nakikisabay sa ingay. Alam mo naman, pinupuntirya natin ng katotohanan lamang. Kaya mga banateros dapat ngayon pa lang subscribe na kayo, like na, at share nyo na itong video na ito para mas kumalat pa ang katotohanan. Dahil alam mo yung pagsasalita ng Japanese representative na yon, SMNI lang ang pumick up. Naku po, grabe naman. Buti talaga nandyan ang SMNI no? Hindi, imaginein mo this is a big issue. Isang foreigner, international, ito hindi lang basta-basta representative po ito ng isang International Career Support Association, human rights advocate po ito. Nagsalita saan? Sa kanto ba? Sa social media ba? Hindi. Nagsalita po mismo sa UN. Bantakin mo ganun kabigat ito. Pero walang bayarang media ang nag-report. Walang bayarang media ang nag-interview sa kanya. At sinasabi pa nung iba AI daw. AI pero na-interview ng SMNI. Pero dito ka magtataka. Yung pangit na pretender na British siya, na vlogger, ini-interview ng media. Gago! Pag pakikinggan mo yung sinasabi nitong pangit na pretender na ito, wala namang laman ng utak. Puro baba. Gago! Pero ini-interview ng media. Magkano bayad sa inyo mga media para interviewin ito? Yung totoo. Gago! Magkano binayad sa inyo para salsalin nyo itong vlogger na ito? Gago! Walang kwentang vlogger ito. Bakit? Wala kang followers to Ano meron siya? Pangit lang. Gago! Oo, yun lang meron siya. Pangit siya. At saka yung kanyang British accent. Gago! Pa-English, parang tanga lang. Pero ba't ini-interview ng media? Kasi nga, bayad. Yan ang totoo, bayad kayo. Huwag na tayo magmaang-maangan. Itong Japanese representative ng ICSA, yung International Career Support Association, mismong sa harap ng United Nations, mga king-ina ninyo, mga media kayo. Hindi kayo nag-interview sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi it's favoring Duterte. Di ba? Hindi nyo ini-interview. Nananawagan ako sa mga puki ng inang mga bayarang media dyan. Hoy, mga puki ng inang mga bayarang media dyan, nakikinig ba kayo? Bakit hindi nyo interview ito? Ini-interview nyo yung pangit na vlogger. Gago! Buti talagang SMNI, talagang serbisyo sa taong bayan, no? Di ba? Sabi nga, truth matters. Yun ang totoo. Pakinggan natin ito dahil napakaganda na sinabi nitong Japanese na ito. Iba talaga ang Japan. Ako kaya gusto kong tumira dyan. Japan talaga Hindi, kaya ako gustong tumira talaga dyan sa Japan Iba talaga ang pananaw nila. Kaya ako, naniniwala ako na kayang i-pressure ng Japan. Tingnan mo yung paninindigan ng kanilang Prime Minister. Nakita nyo yun? Ay, grabe yun. Grabe yun. Tinabla si Trump. Kasi, mabait pa una yung Prime Minister payakap-yakap pa Maraming ang sumita sa kanya doon yung Prime Minister ng Japan. Nagpunta sa Amerika. Nung pagharap,
yumakap. Wala namang problema yun kasi beso-besong leader, di ba? Si Trump at saka yung babaeng prime minister. Kaya lang sa kultura ng Japan, hindi katanggap-tanggap yun. So medyo pinuna siya ng ilang mga politiko sa Japan na parang hindi tama yung ganun, ganyan-ganyan. Okay? Pero nung pinahiya na, tinanong si Trump, sabi nung isang Japanese, sabi nung isang Japanese reporter, Mr. Trump, bakit hindi mo man lang in-inform ang ibang bansa na ikaw ay lulusob sa gera sa Iran? Kasi this concerns yung hindi lamang naman po yung Amerika eh. Katulad ngayon, problema tayo sa crudo dahil sa nangyaring gera na yan. Tama, mali? Eto na, sabi ng reporter. Ba't di mo kami in-inform? Siyempre in Japanese. Ganun kasi sila magalit eh. So sabi nung ni Trump, siyempre surprise yan. Kailangan naman surprise attack para talagang which is tama naman. Okay, para sa akin tama yon, surprise. We need a surprise, ngari sa gera, surprise. Pero ang mali dito, dinagdagan ni Trump ng pitik, sabi niya. Kung alam niyo naman surprise yan, tinatagalog ko na lang alam niyo naman kailangan ng surprise sa ganyan. At pagdating sa surprise, hindi naman kayo hindi naman kayo naiiba dahil kayo nga sinurprise niyo kami nung doon sa bombing yung sinasabi niyang bombing. So parang para bagang pinitik ng konti yung Japan na reporter. Although ang pinitik niya yung reporter, ibig sabihin parang pinaringgan niya yung reporter. Pero ang tinatamaan doon yung Japanese. At imaginein mo katabi mo yung Prime Minister ng Japan. So sana yung bibig mo hindi gano'n na parang sagutin mo na lang yung tanong, we need a strong and strategic na surprise, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yung pinitik mo pa yung kasaysayan na kung saan ang Japan nag-surprise attack, di ba? Doon sa Amerika noon. Na-offend ngayon itong Prime Minister after nung visit niya. Sabi niya, I want Trump to apologize. Yun. Gago! If Trump will not apologize, I will never step back dyan sa Amerika, sabi niya. Kasi nga daw, mali naman yung ganong klase na parang sinasabi na pinahiya ang Japan parang in front of the international community. Parang pinahiya mo, Trump, yung Japan. Alam mo, matindi yun, matindi yun, sabi ko sa inyo. Iba talaga itong Japan kasi yung honor sa kanila, napaka-importante yan eh. Yung maimportante sa kanila talaga na hindi sila napapahiya. Kaya when they serve, they make sure that masaya yung customer. Ganon sila. Iyon ang kanilang upbringing bilang mga kultura. Dahil napahiya yung Prime Minister noong time na yun. Ako po, sabi niya, mag-apologize ka muna. Ang lupit, mga kababayan. Kaya nga, itong sinabi nitong Japanese representative sa UN, yung representative ng ICSA sa UN, hindi na ito bago. Talagang naninindigan to sa katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na dahil dito, maaari talagang mapabalik si Pangulong Duterte. Dahil hindi ito yung, tandaan niyo ang Japan, even if they're Asians, kasi iba ang tingin ng mga puti, lalo na dyan sa Netherlands. Iba ang tingin ng mga puti, lalo na mga European, medyo racist talaga yan eh. Iba ang tingin nila sa mga Asian, pero pag Japanese ang tumayo, iba ang honor, iba ang karakas ng Japan. Kaya dito mga kababayan, pag pinressure talaga ng Japan ito, alam mo, ikaw Prime Minister, maniwala ka sa akin, yung Prime Minister, katigan mo itong sinasabi nitong representative ng ICSA, naku po, maniwala ka, malaking impact nito sa buong mundo. Kasi ngayon talagang, ito yung international case nga ang tawag dito. Talagang lahat nakatutok, not just Philippines, not just yung Netherlands o yung The Hague. Buong mundo nakatutok dito. Imagine mo, dinala na yan sa UN. Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Naku, galing ko talaga mag-English, brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. If I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. Take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. Ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan.
and he behaved very good. And Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang eh, that simple gesture, kasi alam niyo napaka-particular ng Japanese dyan eh. Alam niyo yan, mga taga-Japan, alam niyo yan. Iba ang Japanese culture eh. Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung ano mo, yung demure mo, kung paano ka demure, ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba, yung totoo naman eh, yung kanilang, grabe ho yung ano nila eh. Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, ang totoo ha, hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. Oh, tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Right, so this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang prime minister. Mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente. Okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic ano. Pero yung pumunta ka sa bahay, iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita, kasi bahay, ang house, ito ladies and gentlemen sa Japan, ito yung bagay na personal. Kasi tandaan niyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo, siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap eh. Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Yeah? Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito, even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun eh. Pero syempre, pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako, mga rider? Bakit? Bakit mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila, hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung palang sa tawiran pa lang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa, pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun, ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo Pero ito sa Japan hindi. Unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Pero usually izakaya yan o yung tinatawag na kainan na inuman doon. Diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo diyan, mga kaibigan mo diyan. Pero yung mga malalapit mo sa nakaibigan talaga sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho, as in satcho, mga mayayaman, mga mata talagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Walang biro. Maraming nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin niyo yung mga boss niyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Ganun. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa